Indian dito, ang kababayan ko. Kinakampihan pa nila yung magnanakaw. Bakit hindi na lang tayo magkaisa? Ang lahat ng magnanakaw, ipakulong natin. Ni Duterte man siya, Marcos man siya, basta nagnakaw, ipakulong natin. Bakit tayo nag-away-away? Hindi naman tayo politician. We are only a Filipino. We are only ordinary citizen. Bakit hindi na magkaisa pagtulungan natin ang mga magnanakaw? Oh. Deal tayo, pagtulungan natin mga magnanakaw. Bakit aanin pa natin sa mga propaganda ng propaganda? Sabihin nyo kay Marcos, lahat ng magnanakaw ikulong, pati siya, sarili niya, ikulong niya. Huwag na lang muna siya kasi kaya niya itago ang ebidensya at saka ang kaya lang magtanggal siya, impeachment. Hindi naman uurong impeachment kasi bayad lahat yan ng malita. So lahat ng mga magnanakaw ikulong natin. O bakit pa tayo magtalo-talo? Bakit mag-Duterte-Duterte pa tayo? Bakit pa tayo magmamarcos? Sungo ang usapan natin dito, corruption. Tingnan mo, yung DPWH, alam naman natin na sila ang may ID sa corruption. Bakit si Bunuan gagawin nilang star witness? Gagawin nila para lang mailigtas sa kaso. Pinipresyo si Bunuan na mag-star witness ka na lang, libre ka sa kaso. Tingnan mo. Siya nga isa sa mastermind si Bunuan. Tapos gagawin yung mastermind. Ano yan? Kagaguhan. Huwag niyong gaguhin ang Pilipino. Habang ginagagawa niyong Pilipino, lalabanan kayo ng Pilipino. And that is Filipino. Kaya nga sabi ni MacArthur, give me 10,000 soldiers and I will conquer the world. Kasi alam niya matapang ang Pilipino. Pag lalo niyong ginagago, lalong tumatapang. Tingnan mo. Only Bongbong Marcos na siyang President of the Republic of the Philippines nakakaya sa ibang bansa na pinong-protesta siya. Di ba nakakaya yon? Only the President among the 17 President of the Republic of the Philippines, only Bongbong Marcos, winalang iya sa ibang bansa ng kapwa niya Pilipino. Siyang President. Siyang Philippines. And nung panahon ni Duterte, sabi ng mga ibang foreigners, we salute your President. Very smart your President. Sagot naman isa, mamamatay tao yan Kulang pa nga yung pinatay niya Para sa akin, kulang pa yung pinatay. Ang daming adik pa ngayon Dapat inubos na yung mga adik na yan Inubos na yung mga adik. Kapitbahay nga namin, ang daming adik Pero pag sabi ko, pag hindi kayo tumino, may kalalagyan kayo. Medyo naglaydo. Now, paano sir kung anak mo? Ay, disisihin ko sarili ko. Bakit? Hindi ko dinisiplin ang anak ko Bakit ko sisihin ang gobyerno? Kung tama naman yung ginagawa ng gobyerno, gago pala kayo Di ba? Sisihin nyo yung sarili nyo. Bakit yung anak nyo namatay? It because of addict. Tapos ngayon, ang sisihin nyo gobyerno? Tanga. Hindi nyo mahal ang anak ninyo. One example, kapitbahay ko, magmula dito, almost 20 meters lang ang layo niya sa amin. Sabi niya, alam mo sir, kung hindi ko ginawa sa anak ko yan, patay na ngayon anak ko. Bakit? Kung hindi pinatay ng pulis, mamatay ng kanyang kasamaan. Ganun kasi ang drugs Sabi nung kaibigan ko, na isang reservist, na dating NPA siya dati. Commander ng NPA sa Samar. At naging reservist. Kinito sa, alam mo sir, ang ginawa ko, kinulong ko yung anak ko sa CR. Kasi yun lang ang CR na may lock Kaya yung CR, palagi malinis kasi yun lang linisan niya, yung CR. Tapos nakapadlock. Bibigyan ng pagkain. Kung hindi ko ginawa sir anak ko, yan yung anak ko na yan. Ngayon, tumino kung hindi ko ginawa, hindi patay na anak ko. Yan ang pagmamahal sa anak. Yan yung nagmamahal sa anak na hindi pinababaya yung anak. Yung iba pang magulang, sige, kuha kayo drugs para marami tayong pera. Tapos pag namatay, sisiyan ng gobyerno, butres kayo. Anong klase kayo magulang kayo dapat ikinukulong?
Dagdag kayo sa problema ng society. Kayo mga troll, dapat ikulong rin kayo, mga walang iya kayo, kakamping nyo magnanakaw. Okay, tanong ko ngayon, anong nagawa na Marcos? Trillion versus project, hindi yung million versus project, trillion na pera niya. Anong project niya? Sige, sagutin nyo, hintayin ko kayo. Hintayin ko yung sagot nyo. Anong project ni Marcos na nagawa? Sige nga. Kaya ako naggagalaiti sa galit. Kasi nga, protekta kayo ng protekta, naghihirap naman ang bansa, inubos ang kaban ng bayan. Diyos ko. Kaya nga sabi ko, magkagera na lang tayo eh. Para pa ang matira na lang, mga baby na lang eh. Yung mga 10 years old pataas, patayin lahat yan eh. Lahat tayo patayin para lahat bumago ang pag-uugali ng Pilipino. Matagal ko na iniisip yan eh. Kaya lang, abnormal lang kung mangyari yan. Pero as you love your country, paano nyo maiisip na mapagandang Pilipinas? Yun, that is the solution. Kaya nga, gusto ko mag-reboot eh. I-reboot talaga ang Pilipinas. Magbago talaga. Kaya nga nagpupumilit ako eh. Kasi once na bago ang administrasyon, napalitan ang gagong administrasyon at nagkaroon ng revolutionary government, lahat ng mga tanga patayin kaagad. Ganun lang. Pero ang magsisintensya taong bayan, hindi kami na namumuno sa gobyerno kung sakaling bumaliktad ang gobyerno. Ang taong bayan ang magdesisyon. Lahat ng mga magnanakaw, ipila sa luneta, patayin sa sampal lang. Para maramdaman nila yung kagaguhan nilang, katarantaduhan nila. Tangina, nakakainit kayo ng dugo eh. Tanggol kayo ng tanggol, putang ina. Kayo ba yung nasasayahan sa nangyayari sa bansang Pilipinas? Ako hindi. Hindi ako nasasayahan. Gusto ko nga magtalian ko ng granada yung katawan ko at lumusob sa paglapit ni Bongbong Marcos para tapos ang problema eh. Tangina, hindi ko na kaya nangyayari sa bansa natin, kaya ganun ako tindi ng galit. Kayo nasasayahan pa kayo sa bansa namin, bansa natin? Ako hindi na. Hindi ko maintindihan ng bansa natin. Hindi na ako nasasaya sa bansa natin. Siraan dito, awayan dito, nakawan dito, bulsa dito. Tapos pag nilabanan mo ang korupsyon, ikaw ang makukulong, putang ina. Mga gago kayo. Sana itong armed forces, kung ang armed forces lang magurumintado, aywan ko lang sa inyo. Pag ang armed forces nagrumintado, hindi na makinig sa chain of command, ay hindi ko na mapipigilan yan. Marami nang gustong umalma ng membro ng armed forces dahil sa nangyari sa ating bansa. Pero they are always think for discipline. Mayroon pa silang natitirang disiplina. Paano kung mawala ang disiplina ng armed forces? Sinasabi ko sa inyo, I remember the armed forces for 40 years. Pag nagalit yan, nagrumintado, aywan ko lang kung mayroon pang lalabas na matigas-tigas na kakampi ng magnanakaw. Aywan ko lang kung mayroon pang Pilipino na magsiga-sigaan dyan. Huwag niyong punuin ang armed forces. Ang armed forces ay nakikiramdam. Dahil yung mga nasa taas kasi nakatanggap ng malita. Ayaw lang ilabas kaagad ng mga malita boys. Kaya yun ang hindi ko rin nagustuhan sa malita boys. Pero may control sila kasi. Saka na natin ilabas yung mga malita involved. Pag retired daw nila, patay kayo.
Patay kayo, pag-retire nyo, lalabas. Ikaw, General Browner, sir. Ewan ko lang kung may mukha kang ilalabas. General Browner, sir, tingnan ko lang mukha mo kung ang kapal ng mukha mo, General Browner, sir. Sana yung pumalit, hindi kayang diktahan ni Numan. Parang katulad ni Nartatis. The only 2 PMA na naiwan sa Philippine National Police. Si Nartatis, class 91. Mabuti na lang si Nartatis ang naging PNP chief dahil hindi kayang diktahan, hindi katulad ni Asong Ulor Torre at mukhang pera. Sige, kayo mga trolls, ipagtanggol niyo magnanakaw. Kung kayo mga trolls, kung kayo mga nagdidepensa, bulgar kayo kung talaga matapang kayo, katulad ko. Kilala niyo ako. Kilala niyo kung saan ako nakatira. Kilala niyo ang ginagawa ko. Anytime, pwede nila ako itumba. Anytime, kaya ako itumba ng mga kalaban. Pero dahil kakampi ko pang Panginoon, hindi ako natatakot. Kasi kung natatakot ako, hindi na ako naging sundalo. Mayroon ba sundalong natatakot? Mayroon ba kayo? Mayroon ba kayo alam na sundalong natatakot? Wala. Kaya lang kaya lang ayaw lumabas, ano? Ayaw lumabas yung mga sundalo eh. Sabi ni Alpha, armed forces are for the defense the country, not for the politician. Exactly. Si Inday Sara, wala siyang pangarap. Di ba sa dalawang mensahe niya na wala siyang pangarap na mang-agaw ng posisyon. Dahil mismo ayaw rin ng tatay niya. Kasi sabi niya, huwag kang pumayag na ikaw mag-replace being the President of the Republic of the Philippines. Dahil hindi mo kakayanin ang problema. Tingnan mo si Marcos, nabagag na lang siya. Hindi niya nakakayanan. Tingnan mo yung mukha ni Marcos. Press na press siya ng umupo bilang Pangulo. Ngayon, ano nakita mo sa kanya? Baliw na siya. Tapos gagawin niya pang lukulok yung Pilipino. Magpapalabas siya na patay na siya. Tapos biglang tatakbo, jajaging-jaging para siyang sira ulo. Alam mo, Pangulong Marcos, hindi ka bata. Ang ginagago mo, yung 125 million Pilipino. Gago ka, Marcos eh. Anong palagay mo sa Pilipino? Laruan? Punyeta ka. Kung ikaw, nung lumaki ka na tarantado, spoiled brat ka, ay wag mong gawin bilang Pangulo. Pangulo ka eh. Tapos na yan, bilang Pangulo ka, dadali may pagka-spoiled brat mo. Hindi ka nakikinig sa nag-a-advise sa'yo. Pati ate mo, hindi mo sinusunod. Tanga. Kayo, pati yung mga kakampi ng mga magnanakaw, tanga kayo, demonyo kayo. Pasensya ng mabibig ko na, bubusit na kasi ako eh. Gusto ko ng armed forces. Magising kayo. Bantay yung taong bayan, hindi ang politician. Sabi nga ni Senador Gringo Honasan ng ibang Pilipino, the NBI, the Philippine National Police, and the Armed Forces of the Philippines was created to protect the Filipino and the country. And yet, sino pinoprotektahan nyo? Yung presidente ng Pilipinas? Punyeta! Bakit? Nakasaad ba yan sa ating Constitution? Protect the President? Wala! Tingnan nyo. Basahin nyo ng from page 1 to last page of the 1987 Constitution kung may nakalagay doon, protect the President. Tingnan nyo. Wala. Ang nakalagay doon, protect the Filipino and the state. Nandoon siya sa Protect Filipino, nakasama siya, pero not specific by the President. Ang Armed Forces, tingnan nyo yung mission ng Armed Forces. Tingnan nyo Tingnan nyo yung mission ng Armed Forces.
May nakalakay ba doon sa Armed Forces protect the President of the Republic of the Philippines? Di ba nakalakay doon protect the state and the Filipino people? Tingnan nyo yung mission ng Armed Forces kung may nakalakay doon. Wala. Only the Presidential Security Command who has the mission to protect the President by all means. Yun. Kaya nga sabi ko nga sa lahat ng nag-rally, why is it Malacanang? Why is Malacanang? Because the Presidential Security Command has the mission to protect by all means the President of the Republic of the Philippines. Kahit bangag yan siya, kahit adik siya, mission nila yun. Kaya pag pumasok ka, papatayin ka nila. Pero kung armed forces ang ikinulong mo, pinasok mo ng taong bayan, hindi nila babarilin yan because they are protecting the Filipino. Huwag lang magdala ng armas. Dahil ang purpose natin sa armed forces is to us help to the armed forces of the Philippines. Wake up, armed forces. Nakikita nyo ba ang nangyayari sa ating bansa? And that is, mga kababayan, ewan ko sa mga kababayan natin. Ang dami. Hindi ko maintindihan bakit mahal natin ang ating Pangulo kasi Pangulo natin yan. Pero hindi natin nagiging mahal dahil magnanakaw nga. Sinungaling pa. Tapos, magjajaging-jaging pa, maghabulan doon sa Malacanang. Sinong ginago niya? Di yung kababayan natin Pilipino. Ako hindi kayang gagawin ni Pangulong Marcos. Kasi galing ako dyan eh. Galing ako dyan. Napagkasunod natin yung kayamanan na ibibigay sa kanilang mga mahihirap. Yung pala, nanakawin na lang pala ng kayamanan ng bansang Pilipinas. Siyem Pilipino, siyem President. Ewan ko. Wala tayong magawa. Kasi nga, presidente nga hinalal ng 31 million Pilipino. Kaya marami nagsisi rin. Ngayon, para kung talagang mabait ang Pangulo natin, I will challenge him snap election katulad ng tatay niya. Para malaman natin kung gusto pa talaga siyang taong bayan, magkaroon ng snap election. Matagal pa 2 years mahigit eh. Mauubos ang kaba ng bayan eh. Mauubos ang kaba ng bayan. Mahigit 2 taong pa yan. Alam nyo, mga kaibigan, protektahan nyo lang Pangulo. Wala tayong magagawa kasi hindi ko malaman kung may utak kayo wala. Pero ang tanong ko lang, para magkaintindihan tayo, pwede bang i-depensa nyo si Pangulong Marcos na sa mga project niya? Hintayin ko bago ko tapusin ang aking programa sa Makabayan and Informative Channel at sa isumbong kay Commander Bukay. Tingnan ko nga kung anong project ni Marcos. Hintayin ko. Kasi pinagtatanggol niya naman si Marcos. It's better to depend in his accomplishment. Ano yung mga nagawa? Yung accomplishment versus trillion. Kasi trillion pera niyang para sa project eh. Tingnan natin anong project na nagawa niya. Lives for Spain every week. Sabi ni Hazel Aquino, Katibinag say that Sandro lives for Spain every week. Every week What is the content of his suitcase in the flood control? Every week Spain. Nandun pala yung kalaguyo niya, no? Anyway, binata naman si Sandro, so no problem, Kaya lang ang problema natin mga kababayan, wala na. Nakakawang Pilipinas.
So, matanong ko na lang, ano ba ang nagawa ni Marcos? Hinihintay ko yung sagot ninyo eh. That's what transfer is all about. O hinihintay ko yung mga troll. Hintayin ko yung mga project ni Marcos. Sabi ni Dina Bangon, evening po sir. Cecil Aquino, sir, dapat snap election na lang dapat. Okay, snap election tayo para malaman kung talagang gusto pa siya ng taong bayan. Kung talagang mahal niya ang bayan niya. Ngayon kung hindi, manatili na lang siya magnanakaw. Okay, hinihintay ko yung